ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria, kapistahan ng inyong parokya. Ngayon din po ay ika-23 linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng buong simbahan, tayo rin ay nagdiriwang ng Creation Sunday, kung saan tayo ay pinapaalalahanan na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Poong May Kapal at ipinagkatiwala sa atin para pangalagaan at pagyamanin. Ang mundong ating ginagalawan ay regalo ng Diyos. Ang kalikasan, ang kapaligiran, ang buhay, lahat ng ito'y regalo ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa atin para alagaan at pagyamanin. Nawa sa banal na misang ito tayo ay maging mga mapagkakatiwalaang tagapangasiwa ng sangnilikha ng Diyos. Nais ko kayong anyayahan sa 3 punto ng pagninilay. Una, ang pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Ang inyong parokya ay magdiriwang ng inyong kapistahan sa December 8, September 8, Feast of the Nativity of Our Lady, pagsilang ng Mahal na Birhen. Si Maria, bago pa man isilang, ay pinili na ng Diyos para maging ina ng kanyang anak na si Jesus. Kaya naman ang kanyang pagsilang ay hudyat ng katuparan ng pangako ng Diyos na ililigtas ang kanyang bayan. Ang kanyang pagsilang ay hudyat ng kaligtasan na darating sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya nga ipinagdiriwang natin ang kanyang pagsilang dahil ang kanyang pagsilang para sa atin ay palatandaan ng katapatan ng Diyos sa kanyang pangako na hindi tayo pababayaan, bagkus ililigtas sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pagsilang ng Mahal na Birhen ay nagpapaalaala na ang bawat isa sa atin ay may itinakdang misyon ang Diyos. Katulad ng Mahal na Birhen, although sa isang limited na pamamaraan dahil bukod tangi ang Mahal na Birhen, dahil bukod tangi ang kanyang misyon na maging ina ng Diyos. Ganun pa man, bawat isa sa atin, katulad niya, ay may misyon na dapat gampanan. Hindi po tayo nagkataon lamang na sumulpot sa mundong ito. Hindi po aksidente ang ating pagsilang at pagiging buhay sa mundong ito. Tayo ay pinili at minahal ng Diyos, kaya po tayo naririto sa mundong ito. Ang ating buhay ay may kahulugan sapagkat may misyon na iniaatas sa atin ang Diyos. Ito po ang magandang aral na mapupulot natin sa pagdiriwang natin ng pagsilang sa Mahal na Birhen. Ang buhay ko pala ay may kahulugan. At ang magbibigay kahulugan sa aking buhay ay ang misyon na ibibigay sa akin o binigay sa akin ng Diyos. Para sa Mahal na Birhen, ang misyong ito ay maging ina ni Jesus, maging ina ng tagapagligtas. Ang pagiging ina ng tagapagligtas ang nagbigay kahulugan sa kanyang buhay. The vocation of Mary to be the mother of the Lord gave meaning to her life and her existence. Her mission gives meaning to her life. Ganun din po sa atin. Nakakalungkot kung sa ating pamumuhay ay hindi natin matuklasan ang ating misyon. Ano ba ang ating misyon? Ba't ba tayo nandito sa mundong ito? Ano ba ang misyon na gustong ipagawa sa atin ng Diyos?
Yan ba ay ang maging magulang? Yan ba ay maging mabuting asawa? Yan ba ay maging mabuting lingkod bayan? Yan ba ay maging mabuting lingkod ng simbahan? Ano man ang ating misyon, mahalagang tuklasin natin ito. At araw-araw, pagsumikapan nating isabuhay ito ng may katapatan. At dito matatagpuan natin sa pagsasabuhay ng ating misyon, matutuklasan din natin ang kahulugan ng ating buhay. Isa raw po sa crisis natin sa makabagong panahon ay yung tinatawag na meaninglessness. Yung parang nabubuhay na walang saysay o walang kahulugan ang buhay. Kaya marami din daw ang dumadaan sa depression, kahit bata pa, parang hindi makita, para saan ba ako? Ano ba ang makapupuno sa aking kalooban? Ano pa ba ang saysay ng aking buhay? Sa ating pagtanaw sa mahal na Birheng Maria at pagdiriwang ng kanyang pagsilang, pinapaalalahanan tayo, may misyon na dapat gampanan. Bawat isa sa atin irreplaceable dahil bawat isa sa atin mahalaga sa paningin ng Diyos dahil pinagkatiwalaan niya ng misyon na dapat gampanan. Kapag natuklasan na natin ang ating misyon, isabuhay natin ito ng buong katapatan at ito ho ang magbibigay kahulugan sa ating buhay. Naalala ko nung ako'y bata-bata pa, si Father Glenn ho ay nakasama ko sa seminaryo ng San Carlos, magkaklase ho kami. Nung ako'y bata-bata pa, inisip ko rin, para saan ba ako? Ano ba ang para saan ba ang buhay ko? Saan ba ako tinatawag ng Diyos? Until sa panalangin, sa pagninilay-nilay, natuklasan ko na ang buhay ko pala, ako pala'y tinatawag ng Diyos para maglingkod bilang pari. At ngayon na ako'y pari, ang matapat, araw-araw na pagsusumikap na maging matapat sa misyong tinanggap sa Diyos, yan ang nagbibigay kahulugan at saya, ligaya sa buhay pagpapari ko. Ganun din po sa inyo. Kapag nakita ninyo ang inyong misyon, yakapin ninyo kahit may mga struggles, kahit may mga pagsubok, kahit may mga ups and downs. Be committed to your mission and you will find meaning in your life. Katulad ho ng mga magulang, hindi ho madaling maging magulang. Naalala ko nung nanay ko, no, pag pinapagalitan kami dahil pasaway kami, sabihin, kung pwede lang kitang ibalik sa sinapupunan ko, ginawa ko na. No? Pero hindi pwedeng ibalik. No? Yung pagiging magulang, yan po ay misyon. Kayo ay ipinanganak para gampanan ang misyon na maging magulang. Gampanan po ninyo ng matapat at matatagpuan ninyo ang kahulugan at ligaya ng buhay. Kung kayo po ay may asawa, hindi laging maganda ang samahan ng mag-asawa. Minsan may pagsubok. Kaya lang kadalasan bumibitiw agad. Pag may pagsubok, umaayaw agad. Pero kung magiging committed in spite of the challenges, dahil nakikita na ang buhay may asawa ay misyon na galing sa Diyos, at ito'y yayakapin at pangangatawanan, lilipas ang pagsubok at magiging mas malinaw ang kahulugan ng buhay may asawa. So that is the first lesson. As we prepare to celebrate the birth of Our Lady, let us be reminded that our lives too are willed by God from the very beginning because He has entrusted us with a mission. And the secret to a meaningful life is to live with fidelity our vocation and mission we receive from God. Kaya bukod na pinagpala sa babaeng lahat si Maria,
dahil niyakap niya ang kanyang misyon. Pwede namang tanggihan ni Mama Mary. Pwede naman niyang sabihin kay Angel Gabriel, wag na lang ako, iba na lang. Or pwede naman niyang tanggapin, tapos sa kalagitnaan, nung pinahihirapan na ang kanyang anak, talikuran niya ang kanyang misyon. Pero hindi. Tinanggap ni Maria, niyakap niya kahit mahirap, kaya bukod siyang pinagpala sa babaeng lahat. Pangalawa, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang hamon ng pagiging alagad. Mayroon palang cost. May cost pala ang pagsunod kay Jesus. Ano ibig sabihin nito? Sa ating pagsunod sa Panginoon, mayroon tayong mga bagay na kailangang bitiwan. Para maging alagad ni Jesus, kinakailangang bitiwan ng ibang bagay para sundan siya. At muli, ang mahal na Birhen, ang ating halimbawa. Hindi lamang po siya ina ni Jesus, siya rin po ay alagad. Mary is not only mother of Jesus, she is also Jesus' faithful, most faithful disciple. Kay Maria makikita natin kung paano maging tunay na alagad ni Jesus. Sabi sa ating ebanghelyo, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sarili niyang buhay ng higit sa akin. At inulit pa ito sa wakas ng ebanghelyo, ang sabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Nakita natin ito sa buhay ni Mama Mary. Nung dumating si Angel Gabriel sa kanya para sabihin, ikaw ay magiging ina ng Diyos. Sa palagay po ba natin, madali iyon para kay Mama Mary? Hindi po. Una, dahil may plano na sila ni Joseph. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, sila ay magsasama na bilang mag-asawa. Kaya lang natuklasan, bago pa man sila magsama, na nagdadalang tao na itong si Maria. Hindi dahil sa ibang lalaki, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. May plano na sila, pero kailangang bitiwan ni Mama Mary ang planong iyon para magpaubaya sa plano ng Diyos. Mas mahalaga para kay Mama Mary, hindi ang kanyang plano, kundi ang katuparan ng plano ng Diyos. Even if it meant letting go, parting away from her life's plan. Hindi po yan madali. Pangalawa, ang isang dalaga na nagdalang tao ng walang asawa, dahil sa iba, lalo na kung katipan na ng isang lalaki at nagdalang tao, hindi naman kagagawa ng lalaking ito, alam ninyo, danger ang kakaharapin ng babaeng iyon. Bakit? Dahil ayon sa batas ng mga Hudyo, kailangang parusahang mamatay ang babaeng iyon sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Kaya nga si Joseph wanted to spare her life. Joseph wanted to separate from Mary in secret, to spare her from the punishment. Pero kahit may danger, hinarap ito ni Maria at nagpaubaya sa plano ng Diyos. At nung tinanggap na nga ng mahal na Birhen na siya'y magiging ina ng Diyos, hindi pa rin naging madali. May mga pagsubok, may mga kahirapan, at ang pinakamatinding hirap na sinapit ng mahal na Birhen ay nang samahan niya si Jesus sa daan ng krus, hanggang sa paanan ng krus, hanggang sa kamatayan ng kanyang sariling anak. Lahat ng ito'y tiniis ni Maria
bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. In Mary, we see a faithful disciple, someone who would let go of everything for the sake of God's plan. Ang hirap naman po niyan, Father. Ano po bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, para sa isang alagad, ang pinakamahalaga ay ang Panginoon. For a disciple, the most important value is the Lord. More important than family, more important than possessions, more important than one's life. At yan ang nakita natin sa mahal na Birhen. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kalooban ng Diyos at ang pagtalima dito. At dahil diyan, pinatunayan ni Maria na siya ay tapat na alagad ng Panginoon. Ibig po bang sabihin ito, bibitiwan ko ang lahat? Naalala ko nung kami po ay nasa elementary, sa aming science class, at ang lesson namin ay solar system. Ang sabi ng teacher, the sun is the center of the solar system. At ang mga planeta umiikot sa araw. Sa aming curiosity, tinanong namin, bakit po hindi nagkakabungguan ang mga planeta? Hindi ba natin naisip yun? No? Naisip namin nung kami nasa elementary, no? Sun at the center, may planets umiikot. Ba't po hindi sila nagkakabungguan? The simple answer given to us by the teacher was, because the sun is at the center. Hindi sila nagkakabungguan kasi ang araw ang nasa gitna. Of course, scientifically, alam natin yung mga principles, for example, of centrifugal, centripetal force, the push and pull of gravity. No? Kaya hindi sila nagkakabungguan. But that is a good picture of the life of a disciple. Para sa isang alagad, ang Diyos ay parang araw, pinakamahalaga, nasa sentro ng kanyang buhay. At hanggang Diyos ang nasa sentro, ang ibang bagay na mahalaga sa kanyang buhay, katulad ng pamilya, ari-arian at sariling buhay, ay mapupunta sa kanyang tamang kinalalagyan. When God is the most important value in our lives, the center of our lives, all the other things in our lives will be in the right place. Minsan kaya nagkakagulo yung ating buhay kasi hindi Diyos ang sentro ng buhay. Pag pera na ang sentro ng buhay, naku, kahit magkakapatid, mag-aaway-away. Kapag ang sentro na ng buhay ay sarili, ego, naku, kahit sino aawayin. Wag lang masaling ang aking ego. When God is at the center, the meaning and importance of the other things in our lives find their rightful place. Kaya ho hindi ibig sabihin, kakalimutan na natin yung ating pamilya, tatalikuran na natin yung mga bagay na mahalaga sa atin. Hindi ho. Ibig sabihin, ilagay ang Diyos sa sentro. At kapag Diyos ang nasa sentro, ang iba pang bagay na mahalaga sa atin ay mapupunta sa kanilang tamang kinalalagyan. And we see that in the life of Mary. Because for Mary, God is the most important. The will of God is the most important. All other things fall in the rightful place. Panghuli, baka inaantok na kayo. Panghuli, bilang pagtatapos ng ating pagninilay, ako po ay galing sa Makati, sa Saints Peter and Paul Parish sa poblasyon. Ang amin pong parokya ay itinayo 1620 ng mga paring Heswita. Ang lungsod po ng Makati ay nagsimula sa aming parokya. At sa aming parokya ay nakadambana ang mahal na Birhen de la Rosa. Birhen de la Rosa, kung tawagin namin siya sa Makati.
Siya'y dumating kasama ng mga Heswita noong 1718. Noong 1718, iniluklok siya sa dambana ng aming parokya. At siya ngayon kinikilala bilang patrona ng lungsod ng Makati. Ang mahal na Birheng Maria, Birhen de la Rosa. Anong matututunan natin sa mahal na Birheng Maria bilang Birhen de la Rosa? Yung kalinisan. No? Sa Litany of the Blessed Virgin Mary, meron siyang title, Mystical Rose. Mystical Rose o Birhen de la Rosa. At anong katangian ni Maria ang binibigyang diin dito? Yung kanyang kagandahan na nanggagaling sa kanyang kabanalan. Ang tunay na pinagmumulan ng kagandahan ay kabanalan. Kung gusto ninyong maging maganda o gwapo, hindi ho cosmetics ang solusyon. Kasi kung cosmetics lang ang solusyon, nako, after some time, lilitaw ang tunay. Si Maria ay maganda dahil siya ay banal. Ang kanyang kagandahan ay hindi lamang panlabas. Ang kanyang kagandahan ay nagmumula sa loob at nakikita sa panlabas. Ang kanyang kalooban ay banal dahil ito'y nakatuon sa Diyos. Sa ating pagpaparangal sa mahal na Birhen, alalahanin din natin ang kanyang kabanalan at ang tawag sa atin bilang mga Kristiyano na mabuhay bilang mga banal na tao. Alam niyo ang bukasyon natin hindi para yumaman. Bagamat gusto nating yumaman, ano ho? Ang bukasyon natin ay hindi maging sikat. Although marami ho ang mga tao na gustong maging sikat, lahat ay gagawin sa social media para lamang sumikat at makakuha ng likes. Ang atin hong target sa buhay ay hindi magkamit ng mga makamundong bagay. Ang ating goal ay maging banal. At sana sa pagdiriwang natin at pagpaparangal sa mahal na Birhen, yan po ang tumimo sa ating kalooban. Banal na buhay. Tayo ay tinatawag sa isang banal at matuwid na pamumuhay. Bilang mga deboto ng mahal na Birhen, yan po ang pinakamagandang pruweba na tayo ay mga nagmamahal sa mahal na Birhen. Tayong mga Pilipino, mahal na mahal natin si Mama Mary. Sigurado sa September 8, marami magsisimba. Kahit yung mga hindi nagsisimba ng Sunday, magsisimba ng September 8. Kasi birthday ni Mama Mary, magdadala pa yan ng cake. Maganda naman pong gawain yan. Pero ang pinakamagandang pagpaparangal sa mahal na Birhen ay ang ating pagtulad sa kanyang kabanalan. At pag tinutularan natin ang kanyang kabanalan, gaganda tayo, gagwapo tayo, hindi lamang sa paningin ng mga tao, kundi sa paningin ng Diyos. Ito po ang tatlong bagay na gusto kong iwanan sa inyo sa ating pagdiriwang ng banal na misa. May kahulugan ng buhay. Ang kahulugan ng buhay ay matatagpuan sa ating katapatan sa misyon na ibinigay ng Diyos. Si Maria ang huwaran ng pagiging mabuti at tunay na alagad. At pangatlo, kay Maria makikita natin ang ating tawag sa buhay na matuwid at banal. Sa ating banal na pagdiriwang, tulungan nawa tayo ng panalangin ng mahal na Birhen. Siyang naghatid sa atin ng kaligtasan. Siya nawa ang umakay sa atin papalapit kay Jesus na kanyang anak at ating Panginoon. Amen.